3, 2, 1, go. Yan. Andito tayo ngayon sa episode, hindi ko na alam, ng pornography. Ang guest natin ngayon, si Dave. Yes, sir. Santa Ana. Yes, sir. Isang successful na negosyante na rin ngayon to. Dati, kasama namin sa trabaho to. Ngayon, iba na to. Okay. Brother Dave, thank you sa pagpa-unlock. Actually, ako pa nga mag-thank you kasi it's such an honor to be part of the podcast. Nakita ko yung lineup nung nakaraan eh. Nanliit ako, biglang... Wala, pero hindi. Siyempre, ano pa rin. Honored, very honored. Ano rin to, product din to ng St. Teresa School of Novaliches. Of course. Yes. STSN. I think third guest namin na product ng STSN. Una si Henry Ivalle, sumunod si Kiko Versosa, tapos Kiko Mendoza pala. Yes. Tapos ikaw. So, yun. Sa mga hindi nakakilala, bigyan mo kami ng background mo ngayon. So, paano ba background? So, umpisahan ko, I'm a single father, so doon ako mag-umpisa. Na-meet ko si Sir Pong, musikero ako, banda mo ko actually doon sa bar mo. So, nag-check ako ng messenger kanina, nagpa-follow up pa ako sa'yo, sir, baka pwede kami doon sa bar mo tumugtog. Way back mga 2013 yun. So, banda, and then nagko-call center din ako. And then 2016, nag-decide ako magtrabaho na sa bahay. So, yun na yung starting point ng pagiging medyo businessman na. Kasi parang nahirapan ako palagi noon maghanap ng trabaho na talagang stable at the same time, yung may magbabantay sa bata. Ang hirap kasi talaga from childhood up until ngayon na 15 na yung anak ko, wala kasi talagang bantay. 15 na ba siya? 15 na ngayon yung anak ko. Palagi ako na-terminate sa trabaho, palaging late, palaging absent. So, kailangan ko maghanap ngayon ng income na para sa bahay lang. So, dun ko nakita yung potential ng freelancing, yung pagiging virtual assistant. And from there, up until now, from 2016 up until now, dun ko na-establish yung small company with side businesses din. Gagaya mo, like, multiple stream of income, yun yung talagang pina-andar ko ngayon. So, okay. Educational background. Saan ka nag-college? Nagtapos ka ba? Anong course? Good. So, nung college, maganda grades ko, kaso wala, sarap magbanda. Sobrang sarap magbanda nun. Parang feeling ko yun na yung buhay ko. Ayoko naman mag-nursing kasi yung nursing, ang course ko nung college, hindi ko gusto. Ang may gusto nun family. Eventually, banda, nakabuntis ako ng maaga. So, ito na yung anak ko ngayon. So, hindi ako tapos ng college. Yeah. Pero saan ka nag-nursing? Sa Fatima. Tapos, hindi mo doon na-meet yung nanay ng hindi doon. Daughter mo. Pero, Daughter, di ba? Oo, daughter, babae. So, hindi ko doon na-meet. Na-meet ko lang din siya sa scene ng music. So, yeah. Pero kasi, yun nga, isa sa mga nagiging common theme dito sa podcast is yung wala talagang kinalaman yung educational background dun sa mga ginagawa ngayon. Hindi ko rin alam, hindi naman sinasadya yun na kagaya si Paulo, guest namin last time, hininto niya rin yung pag-aaral niya to pursue acting. So, yun talaga si Henry Ivalle naman, talagang yun, nurse siya. Tapos nasa photography naman siya. Itong mga engineer. Engineer. Ito, nag-nurse. Nag-nursing ka rin, di ba? Nag-nursing din si Migs. Kita mo, mga camera din ang mga hawak. Ako, IT ako. Wala rin kinalaman sa IT itong ginagawa ko. Naniniwala ako doon na hindi kasi pagka good for the people na nagtapos at nagamit nila yung pinag-aaralan nila. Pero yung mga taong
may pinag-aralan nung college pero hindi yun ang ginawa. They just probably stepped out of their comfort zone. Kaya nga. Naniniwala ako doon na mas marami silang inaral after school, sa labas ng school, kaysa sa Correct. kung ano yung nababasa nila sa libro, Oo. kung ano yung tinuro. Oo. So, yun ang best learning, yung nasa labas ka na ng school. Oo, kasi ano na yun eh. Sa labas ng school, sa school kasi binibigay muna yung exam Totoo. bago yung sagot. Totoo. Tapos yung sa totoong buhay, baliktad naman. Baliktad. Correct, naman. Iba pag totoong buhay na eh. Iba yung lalo na yan kagaya natin may mga anak tayo. Totoo. Iba pag yung future nila ang nakataya eh. Kasi tayo magutom tayo, okay lang kasi dami tayong tropa eh, Totoo. ano eh. Eh ngayon may anak, tangina hindi pwede. Wala, hindi ka pwedeng tumigil. Actually, pag tatay ka, Hindi pwede. ang setup ko sa bahay ngayon, hindi ka pwedeng matenga na wala kang iniisip, wala kang ginagawang paraan para sa pang-supply for tomorrow. And yung thinking palagi pag tatay ka, hindi lang yung ngayon eh. Long term na palagi. Long term palagi. Oo nga. Okay, so kailan ka nagsimula magbanda? Nagbanda ako simula high school pa lang nagbabanda na ako. So I thought gustong-gusto ko talaga maging rockstar, iba talaga as you Lahat can see, naman eh. Lahat tayo eh. Oo, iba yung lahat pangarap, iba yung nasa stage ka, iba yung pinapalakpakan ka eh. Pero it came to a point na may mga nakikita, hindi ko nila lahat, pero maraming musikero na umaabot sa 50s, 60s, halos nalibot na yung buong mundo, kakatrabaho. Pero up until now, hirap pa rin. Dun ko nakita yung, teka, baka mangyari sa akin to. Kasi using the law of probability, pag nagmusikero ko, kung hindi ako sumikat katulad ng mga Bamboo, ng mga parokya ni Edgar, ganun ang magiging buhay ko. So suddenly, nag-isip-isip din ako, sabi ko, ito na lang ba magiging buhay ko talaga hanggang pagtanda? Nilamon ko yung pride ko simula pagkabata. Binitawan ko yung gitara, binenta ko lahat ng gamit ko. Sabi ko, I have to move on. Kung ang music bumalik sa akin in the future, salamat. Kung hindi, okay lang din. Pero I have to think ahead of time na ano bang ipang susuporta ko talaga sa pamilya ko. So kaya ako nag-decide mag-stop. Again, nothing against sa mga musician. If you're a successful musician, then good. Pero alam natin na mahirap talagang buhay ng musikero dito sa Pilipinas. Pero naniniwala ako na kahit bitawan mo siya ngayon, meron siyang way na babalik siya. Oh, definitely. Iikot talaga eh. Iikot Oo. yan. Kung talagang maano yun hindi lahat makakaintindi nitong sacrifice na ginawa nun. Kasi kung sa kanya music, para sa amin parang basketball. Basketball o kaya pag-aalaga ng aso na yung passion mo talaga. O yung passion mo talaga, yung para magpaalam ka sa passion mo na tangina, hindi ko muna lalaroin yung basketball. Totoo. Okay na yun, nakakadurog ng puso yun. Mahirap. Nung nag-stop ako, binenta ko yung gitara ko, may literal na mga kanta kami. May mga kanta sa radyo na hindi ko kayang pakinggan kasi naalala ko yung moment na nandun kami, pinapalakpakan. Ngayon, tahimik na. Ang laking culture, ang laking adjustment. Pero again, bilang a father, kailangan mong lunukin yung pride na yun. Kaya nga, yun nga, yung sinasabi nila na gawin mo yung gusto mo, kikita ka. Totoo. Hindi laging ganun eh. Hindi laging ganun. Minsan, kailangan mong gustuhin yung ginagawa mo. Totoo. Para kumita ka. Para magawa mo yung gusto mo talagang gawin. Totoo. Nung wala ka pang kinikita. Totoo. So, yun ang doon. Malaking sacrifice yun, yung give up mo yung music para gawin mo yung nararapat. Correct. Para sa family mo. Iba yun. Ibang level. Ibang level ng sacrifice yun. Tsaka madidepress ka nun. Ay, matagal Madidepress ka akong talaga na-depress. Tipong bumalik ka ng opisina, wala talagang sabi ko, hindi ako masaya pero
Kailangan eh. Imagine yung lifestyle ng pagiging musikero from the maingay every night, balik ako sa nakaupo, 8 oras, tahimik. Pero wala, for that moment, yun ang makakapagpakain sa amin eh. Saan ka nung tumigil ka mag-music, anong nangyari? Bumalik muna ako sa AFNI, sa isang call center dito sa sumali sa Commonwealth. QCBL yan, AFNI. May mga malalakas nga din daw doon. So, nag-AFNI ako, but suddenly, doon na nag-umpisa yung offer sa akin. May isang katrabaho ko dati na nagsabi, Dave, baka gusto mo magtrabaho sa bahay. Sa bahay ka lang. Parang call center lang din naman. Di nag-resign ako automatically sa trabaho namin. Then, nakita ko yung opportunity sa bahay. Pero, after 1 month, hindi ako naging successful dun sa account na binigay sa akin. Natanggal muna ako. Tapos natenga ako for 3 months, medyo doon, stage of depression na naman kasi ang laking bagay ng give up ko. Nag-give up ko yung career ko sa AFNI. Pero after 3 months, doon na ako nagsimulang makakita ng mga clients sa US. Doon na lumaki yung pangalan. Hindi naman lumaki, para doon na ako medyo nakilala, gumanda yung profile ko online, and doon ako nakapag-establish ng... Ano yan to? Pre-pandemic ba to? Oo, 2016 pa lang. Wala 16, pang... Oo, okay. 2016. Tagal na pala. Tagal na rin, tagal na. Ilang years na ba? Siguro mga 6 years? 6 years na rin. O hindi, 7 years, mga ganun. At kailan ka... Kasi sa umpisa, kagaya nito, may neighbor kami na VA din. Hindi ko alam kung... actually, ilang months lang siya eh. Months lang ata ang tinagal niya. Ngayon, give up niya yung pagiging VA, naging entrepreneur din siya na nagbebenta ng pabango. Okay din, pero tingin mo bakit siya naging ikaw naging successful, siya hindi? Siguro kasi pagka may ginawa ako isang bagay, hindi ako pwedeng, kung ano lang yung tinuro mo sa akin, yun lang. Meron akong, ang dalawang best teacher ko palagi, intentional learning at saka experience. Madalas sinasabi ng tao, experience lang palagi ang best teacher. Hindi. Kahit puro ka experience, nagre-react ka lang sa binabato sa'yo ng tadhana, ng panahon. Pero kung samahan mo ng intentional learning yan, kumbaga, maliban sa araw-araw mong natututunan, samahan mo pa ng sarili mong sikap na pag-aaral. Yes. Research, basa ng libro, makinig sa mga successful na tao, magpa-coach, babaan yung ego na dapat palagi mong iniisip na merong mas nauna sa'yo na may... Saka lagi may mas magaling sa'yo. Exactly. Kasi kung ikaw na pinakamagaling, tangina, ikaw na pinakamayaman dito. Tsaka yung palagi kang magaling, wala kang pupuntahan talaga. Wala. Totoo yun. Kailangan talagang willing to learn ka every day, willing to develop ka every day. And willing to be coached. Oo. Totoo yun. Basta kailangan meron kang accountability na sa sarili mo na marami akong pagkakamali. Dapat tanggapin mo rin yun eh. Na totoo. Hindi ako perfecto. Good word yung accountability na yun. Totoo. Oo, kailangan talaga yun. Kasi kung tingin mo sa sarili mo perfecto, yes. Wala na. Hanggang doon ka na lang. Katulad nga sinasabi ko sa mga agents ko, pag halimbawa na-reach nila yung maximum nila na gustong kitain, say nag-6 digits na sila every month, don't ever feel that you already have arrived. Pag na-feel mo na yung na-reach mo na yon, that's actually when you stop growing. Dapat palagi ka pa rin ano yun? What's next? What's next? Totoo yan. Gigil lang palagi. Kasi pag nawala yung... okay maging kontento. Maging kontento. Pero, kailangan lagi kang gutom. Totoo. Kailangan lagi kang gutom. Kontento ka siguro sa ngayon kasi achievement yun eh. Halimbawa, na-achieve mo, maging kontento ka ngayon, syempre, you deserve something, like you deserve to also credit yourself sa mga nangyari. Kontento ka ngayon, pero dapat bukas, gutom ka ulit. Oo. Yun.
celebrate small wins. Yes, totoo yan. Oo, small Totoo. wins. Malaking confidence booster yun. Mm. Nakakatulong din sa positive thinking, Totoo. ganyan. Pero, yun nga, always ask, what's next? Totoo. Kasi meron pa next level eh. Totoo. Parang naglalaro tayo ng video game, di ba? Hindi ka naman, nakalagpas na ako sa level 2, level 3 na ako. Hindi ko natatapusin. Hindi, kailangan ma-meet mo yung big boss. Totoo. Para matapos. Talunin mo, kailangan tapusin mo eh. So, okay. Gaano katagal bago ka kumita talaga, maramdaman yung kita talaga? Gaano katagal? Siguro after 1 year, kasi 2016 ako nag-umpisa, 2017 medyo nakapag-invest na. Nakabili na ako yung una kong sasakyan, nabili ko na. Doon ko na naramdaman na, teka, nagbabago na. Tapos, from there on, from 2017, lagi kong sinasabi, ito yung year of breakthrough ko. Pero dahil nga, hindi tayo nagiging contented, every year it surpasses kung ano yung na-achieve ko nung malaki yung tinatalon nung ano eh. Siyempre, masusukat natin yan, siyempre, being practical, pera talaga ang labanan dito, kung magkano yung pumapasok, at saka kung gano'n nagbabago yung buhay. Every year, umaangat eh. So, medyo dumadami yung kliyente. Pero ang bilis kasi 2000, kailan ka nagsimula sa sa pagiging VA or call center? Nagsimula ako mag-call center 2016. 2006 pa lang nag-call center na ako. So matagal na talaga. Din. Matagal na. May pundasyon din, malaki rin yung tinulong yun nga, nung call kasi center stint ko. hindi mo makukuha yung 2016 Totoo. na yun kung wala yung 10 years 10 years na experience na ganun. 10 years na 10 years na on and off. 10 years siguro nakasampung kumpanya ako, imagine. Ayun na nga. Parang yun nga, si Henry Evalle. Hindi ko makakalimutan, tumatak talaga sa isip ko yun na, yun nga, 2006 pa lang, 2006, nag-invest siya ng first camera niya. Right. So, invest. Napanood ko yun. 2015 siya kumita. Oo. Tangina, ano yun? Oo. Ano yun? Naalala ko yun. Napanood ko yung diba? podcast niya. Ang galing. Sobrang wild yung kwento niya na yun. Parang, tangina, 9 years. Pero siya lang ang nakakaintindi kung bakit niya Yun nga yung Yun nga. Hindi, may ganun talaga tayo Oo. Parang, minsan iba nagtatanong, tangina, ba't ginagawa mo? Oo. Ba't ginagawa mo yan? Tangina, wala ka man napapala dyan eh. Tangina, yun eh. Parang isa breed ko ng aso noon. Sinasabi na, tangina, pakain Tigilan ka na na ng yan. pakain. Papagod ka lang. Tangina, dampot ka ng tayo. Tangina, wala man nangyayari. Pero kasi deep inside, alam, tangina, hindi may pupuntahan to. Huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Wala, ikaw rin makakaintindi at saka alam mo yung path na lalo't nag-create ka ng plano talaga at saka na may timeline ka na dapat ma-achieve ko to within that certain period of time. Kaya nga. Kasi kung hindi, step aside ka muna. I have to think another contingency plan para mag-move So forward. 10 years din pala. So okay, paano siya lumaki? Siyempre, nag-start ka with one client, ganyan. Yes, isang kliyente hanggang sa nanganak. Tapos, kasi hindi ako yung tipo na nagiging satisfied palagi sa ito lang yung task mo. May isa akong naging kliyente na tinanong ko lang siya. Sabi ko, do you need more people? Sabi niya, yes, I do. Although hindi niya sa akin sinabi na kailangan niya, tinanong ko proactively. From there, sabi niya, sige nga, magbigay ka sa akin ng 2. Nagpasa ako ng 7 tao. Nagulat ako, kinuha niya yung 7. From there, nanganak na yon hanggang umabot kami sa pre-pandemic, halos magwa 100 kami. Puta na. Malaki talaga. So, yun lang, because of that simple question na Yun na nga. You have to ask. You have to ask kasi if you don't ask, the answer will always be no. Yun na nga. So, dun na lumaki
Hanggang sa nung nakita ko na, teka, ang dami na nito Pero hindi pa ako satisfied. Ginawa ko, kumuha pa ako ng maraming clients pa hanggang sa nanganak na lang siya ng nanganak ngayon. Ayun na nga. So yun, yun nga, hindi ko ma-stress enough yung isang question na yun, Yeah. nagpagbago sa buong buhay mo, Exactly. basically. Oo. Yun lang yun eh, yung tinanong mo sa, kailangan mo pa ba? Totoo. Yun na. Yun yung difference between being reactive sa sitwasyon. Kasi kung reactive ka, susundin mo lang yung utos ng boss Ayun ko. na nga. Pero kung proactive ka, titignan mo kung ano pa bang ikakaganda at kakalaki nitong project na to. So, hindi ako nagdalawang isip na itanong, kailangan mo ba ng tao? Oo. And that's the magic question and the rest is history. Ayun na nga, ayun na nga. Yun na yung nagpabago talaga. Yun, Totoo. yun, Ay, Diyos ko. Yun. Hindi ko imagine yung pagbabago. Malaki talaga. Oo nga. Oo, kasi saksi ako noon sa mga Oo, sir. ano nyo noon. Hindi ko lang kayo maharap noon nung mga panahon ng bar kasi internally may dinidil din kaming Totoo. mas malaking problema dun sa kasi makikita nyo sa bar, yan, masaya, ganyan, Right. ganyan. Pero internally, meron kaming dinidil Transactions. na mga na problema na hindi naman dapat nag-i-exist. Oo. So, nung mga panahon na nasa bar kayo, talagang hindi namin, sobrang stressed kami noon. Sobrang stressed kami noon. Sa labas, kailangan naming magpakita ng happy face eh. Kailangan namin, pero grabe yung stress noon. Totoo Kaya yun. siya nagsara. Talagang mismanage siya na hindi mo maintindihan na Pero at least you tried. Yun ang importante doon, you tried. At oo. marami kang natutunan doon for sure. sobrang dami natutunan. Mas marami ka natututunan sa pagkakamali Oo. kesa yung lagi kang tama na ano. Pero yun, ano talaga yun, talagang literal na growing pains yun. Talagang masakit Yan, yun, growing masakit. pains. Oo, Totoo. masakit yun, pero kailangan mo siyang daanan. Nung panahon na ganun, nung panahon ng yun, yung mga banda, ganyan, everyday ba ang gig nyo nun? Everyday, tapos kikita kami ng saktuhan lang. Tapos nahirapan kasi rin ako, yung lifestyle ng banda talaga mahirap. Oo. Hindi mo pwedeng iuwi yung yung halimbawa yung palakpak na yon. May hype ka pa eh, gusto mo pa uminom nun. Oo. Palagi yun. Yun yung hindi mawala-wala sa sistema namin. So, dahil iniisip namin, may gig naman kami bukas eh, pwede ko itong ubusin ngayon, pwede ko sunugin yung pera. Oo. Wala, yun yung naging lifestyle namin. Kaya nga. Dumating ka ba sa point na naramdaman mo na wala na, talo na ako? Talo na. Oo, maraming beses. Kasi, nung nag-umpisa kami magbanda, kasi ang grupo ko talaga magagaling yan. Ang gig namin noon 7 times a week. Hindi kami nawawalan ng gig, hindi kami nawawalan ng mga events. Pero dumating na yung time na wala nang kumukuha sa amin, natatanggal na kami sa pwesto isa-isa. At iniinda na namin yun. Bago ako mag-quit ng banda, ang set namin nun, 2 na lang. So imagine yung 2 set na yun. Ang bayad sa amin, kada isang set is parang 500. So 1,000 na lang ang kita ko isang linggo. Oo, kaya. Tapos, dinadala ko pa yung pride ko na, hindi, musician ako, artist ako, hindi ako pwede mag-jeep. Nagtataxi talaga ako papunta pabalik kasi dahil nga medyo may ego ko na ganun, hindi ako pwedeng dumating ng set ng pawis na pawis, hindi ako pwedeng haggard. Oo, kasi again, nasa ano kayo, entertainment business kayo. Entertainment. Kasi hindi mo pwedeng hindi pwedeng agaw attention Oo, yung totoo. itsura mo sa Pero hindi na masustain. Yun Oo, ang mahirap yun na doon. nga, yun Hindi na ko na nga. masustain yung Kaya nga. lifestyle na kaya kada gabi, hindi ako pwedeng umuwi ng walang tip eh. Kailangan doon kami yung mahabol eh. Tapos wala, eventually, I had to give up everything. Ngayon ba na gagamit mo pa yung connection mo sa music? Oo, kasi ngayon,
dahil medyo okay na, may studio ako sa bahay na kinumpleto ko na ulit. So, may mga invites, pero minsan ang mga invitation sa akin, sabi ko, hindi, tutugtog ko na lang. Minsan yung mga TF pa yung TF ko pa, ibibigay ko na lang sa mga kasama ko. Kasi parang sa akin, ano na lang ito, tugtog ano na lang talaga. Gusto ko lang tumugtog, wala na talagang, hindi na pera-pera ang laban sa akin. Para at least ma-share ko rin naman sa mga kagrupo ko yung blessing. And by the way, at the same time, lahat ng kabanda ko ngayon, like 90% of them, sa akin na nag-work. Talaga? Andun sila lahat. Okay yun. So, okay yun. Sabay-sabay din naman kaming Yun nga. Kung napapanood mo yung ibang episodes, talagang big kami sa yung kung sino, yung sa team talaga, kung sino yung nakasama mo sa baba, sama-sama kayo. Totoo. Mas masarap, di ba? Masarap. Mas masarap yung feeling na gano'n. Nahihirapan nga ako ngayon kasi, dati, magkakainuman kami ng mga yan. Ngayon parang nag-set sila ng limit na boss. Teka lang, hindi. Ako pa rin to. Ito pa rin yung dati. Walang nagbago. Wag. Minsan, usap nyo sa akin, may na. Uy, best friend mo ako. Wag mo. Medyo may ganun na. Yun lang. You have to draw a line. Exactly. Ano talaga yun. Pero mahirap hanapin yung silver lining na yun na tangina, ito, tropa tayo. Tapos, pagtrabaho, ito tayo. Parang, mahirap i-mix yun Mahirap yun. Mahirap yan. Talagang, very slippery slope yan. Exactly. Na isang pagkakamali mo may cause your friendship to... Exactly. And isa yan sa cons. Siyempre, lumaki yung company, kailangan mo ng supply. Ang supply ko, siyempre, tao. And siyempre, sinong mga una kong ipapasok? Friends. And dito na pumapasok yung, aminin ko, talaga yung circle. Dapat. Which I think is, lately ko lang din na-realize na necessary yun Oo, dapat. Hindi ka pwedeng mag-grow tapos lumalaki. Tropa mo lahat? Hindi. Oo, hindi. Hindi ganun. Dati quantified Ngayon, qualified na yung small circle na yun. Masakit isipin na nasasayangan ako sa mga panahon na pare-pares naman tayo nung wala. Pero maisip mo, necessary talaga na minsan we have to cut ties para mag-grow. Kasi yun nga, noon hindi mo mapapansin Hindi mo mapapansin kasi lahat kayo pabigat Lahat tayo pabigat. Lahat tayo pabigat. Pero yung pag isa umangat, tangina ma-identify mo na. Gusto mo, angat tayong lahat. Meron talagang gustong maging pabigat pa rin. Totoo. Tangina, bahala ka na dyan. Tapos, siyempre, may mga backstories na dyan. May mga, hindi, wali, yumabang na to. Nagbago na. Hindi, ganun talaga Ganun. It comes with the territory. Ganun talaga siya. Ganun talaga siya. Yan, matagal ko din na natanggap yan na tanginan tong mga to, sa inyo pa nanggagaling yung kwento, tanginan nyo. Talaga, tanginan, may pagsuntungan nga tayo sa tanginan, rambulan, puta, hindi kita iniiwan. Tapos, nitong hindi ka makasunod, pinapasunod naman kita. Tangina, sisiraan mo ko. Gago ka ba? Daming ganun. Kaya, medyo nasanay na rin Oo, masasanay ka. Wala. Hanggang sa, talaga sinabi nyo, sige, pinaan mo siya. Minsan makikita ko na lang, oops, wala na sa friend list ko. Siyempre, kahit papano, kahit sabi mong social media yan, wala na, okay, sige, no problem. Ngayon, dati iindahin mo pa na, ano ba nagawa ko? Wala. Iniisip ko lang ngayon, it's not on me anymore. It's on you already. Okay lang yun. Okay lang yun. Kaya nga yung minsan may mga kaibigan ako na gano'n na laging nag-iisip na ano ang isipin ni ganito, anong isipin ni ganito. Tangina mo, bayaan mo sila. Hindi naman sila yung makakapaglagay ng pagkain sa harap mo. Yun na nga. Tsaka as long as wala tayong niloloko na tao. Exactly. Yan isa rin. Biggest factor din yan, yung lumalaban ka lang ng patas. Parehas. Wala kang inaapakang tao, wala kang dinudugas. Hindi. Dati kasi,
dati buhay hustler. Buhay hustler ako eh. Mm-mm. Kumbaga, tangina, hanggang sa mga kalamang lalamang. Sinubukan kong baliktarin yan nung medyo napansin ko na dumadami ang blessings. Sabi ko, tangina, subukan ko naman magbigay ng magbigay. Buhos naman ang buhos ng buhos. Oo, Sabi totoo, ko, no? tangina, ganun pala yun. Yung tenfolds, naniniwala din ako Ganun doon. pala yun. Pero noon, hindi ko naman, kumbaga, iniba ko lang yung sistema ko na, kasi dati, iniisip ko, tangina, paano ba ako makakalamang? Oo. Paano dapat lagi akong panalo sa sa deal, ganyan. Hindi pala ganun. Hindi. O kasi dapat ang tama din yan eh, yung dapat meron ka ring compassion towards the people you work with. Oh. Number one din yan. Pagka angat sila, angat ka din naman eh. Oh, so yun ang palagi kong thinking na hindi ako pwedeng manggipit ng ng mga tao. Kasi eventually if they're happy, if you're taking care of them, mas maganda yung pasok eh. Mas umaangat ka ng sobra eh. Yung kagaya nito, meron kaming ginawang liga. Pinakita ko sa kanila yung computation, sabi ko, ito ang kinita nito, ito lang. Hindi ko na, 2,000 pesos. Wow. Matitira sa akin, 2,000 Wow. pesos after lahat ng sahod nila. 2,000 pesos, pero gagawin natin yan. Gagawin natin yan, wala akong kikitain. 3 pa kami maghahati dyan. 3 kami maghahati, tagi 650 pesos kami. Walang problema, sabi ko, basta kayo okay. Basta kailangan may mauwi kayo sa pamilya nyo. Eventually, babalik din naman sa'yo yan. Babalik din yan. Malaki paniniwala ako sa ganun. Ngayon, ano yung current setup mo ngayon sa business mo? Ano na yung mga may mga ongoing ka bang projects? Meron kang meron ka bang naghahanap ka ba ng tao? Paano pag may merong tropa na gusto mag-VA tapos gusto maging part ng team mo? Paano bang yan? Ngayon meron akong right about 50 VAs with siguro nasa 40 clients, 40 clients. Grabe, namin. no? Dami. Oo, dati sa totoo lang dati makaisa ka, dalawa, masaya ka na eh. Oo. Pero yung na-create kong system allowed me to get 40 clients, tapos binibigay ko rin sa mga tao ko. So sila yung mga nagwo-work doon. Sorry sa term na tao, hindi kasi ang ko talaga sila, colleagues ko talaga sila. Continuously growing pa rin naman. Medyo nagkaroon lang ng onting hiccups last week dahil yung isa sa pinakamalaking account ko parang magsasarado, pero nag-renegotiate ako. So nilalaban ulit namin yun. Soon enough, magkakaroon pa rin kami ng expansion. Hindi namin alam kung kailan, pero always available naman ako sa Facebook pagka may mga aspiring VAs na gustong pumasok sa team. Direkta lang ang usapan. Anong kailangan? Good question. Sa totoo lang, karamihan dyan, nire-require nila may experience eh. Yung galing ka sa call center. Pero ako, siguro kalahati ng team ko, walang experience at all. Minsan, pag nag-English pa, paling-paling. Pero sila yung tinatanggap ko kasi the mere fact na humarap ka sa akin, na alam mong yung skill mo hindi pa ganun kagrabe, it only means you're willing to learn. Marami akong pinasok na taong ganun. Ngayon, they're one of the top sellers. Nabibilib talaga ako dun sa mga ganun tao. Yung inaral from the scratch, not unlike yung pumasok na may comparison dyan, may alam na. Oo, naku. Yan ang mas may sungay. Mahirap pasunurin. May sariling diskarte. May sariling diskarte na palagi pa may ibang pumapasok sa akin yung kasi when you go to a new territory, when you want to learn something new, you also have to unlearn yung mga nakaraang ganito po sa amin, ganito, ganyan. Yun yung ayaw ko yung teka, ito yung sistema namin, it's been working, wag mo nang palitan. It's nice that you suggest, pero not on an early stage. Siguro aralin mo muna, magpakita ka muna sa akin ng
result. And that's the time na pwede nating i-align yung learnings mo dati sa bago. Yun ang reason kung bakit gustong-gusto ko ng mga fresh legs. Yung mga bagong, wala talaga. Yung mga tinatawag namin call center virgins. So, kahit kumari undergrad, yan si The Bro, si James Agari. Gusto niya maging VA. Uy, Undergrad, may mga VA akong undergrad na nag-6 digits per month. Pwede. ito na. Ay, Ito na. Ito na. tayo dyan. Teka, mawawalan ako ng staff. Teka lang. Bawal Meron kayo. talaga. Meron talaga. But it takes time. Siyempre, hindi Oo. agad-agad yon. Talagang aaralin mo yung sistema. Medyo matagal tayong magpapahinog. Hindi, okay lang yun. Ganun talaga. Totoo. Ganun talaga. Wala namang magaling kagad eh. Wala namang magaling kagad. Actually, naririnig ko na siya na maganda ang kita sa VA. Maganda ang kita. Kasi nga, meron din akong in-interview dito, yun talagang multi-millionaire yun. Oo. Talagang solid na multi-millionaire talaga sila. Pero gusto niya mag-VA, wala lang. Para lang ma-experience niya. Tsaka meron to, birin mo, na parang 20,000 a week ang in-offer sa kanya. So parang sabi niya, Kuya Pong, kaysa nakatambay ako, kasi contractor yun eh. Talagang wala lang ibang ginawa yun. Hindi, okay na ba dyan? Okay na ba Kukuha dyan? na lang Okay ng na pera ba dyan? yan, oo. Okay lang tayo kukubra. Kailan tayo. So wala siyang magawa sa bahay nila. Sabi niya, subukan ko. Sayang din eh. Yun yung mga taong talagang nagsasucceed. Tsaka, hindi sila satisfied na yun lang. Yun Pag may nga. free time sila, pera pa rin iniisip. Oo nga eh. Oo nga kasi yun talagang alam ko kung pag makasingil yun, bilyonaryo na yun. Putaragis yun. Hayop ka pa. Hindi, pero totoo. Alam ko yung mga numero ng mga may utang sa kanila eh. Grabe yun. So, ibang ano nun. Pero gusto niya mag-VA. Oo. Gusto niya mag-VA. Ano bang ano ba ang pengi ako ng ballpark figure na kinikita ng isang kuwari, mag-VA, makakaisip ng siya, kuwari, mag-VA siya. Siguro mag-start ka sa mga... Mas mataas ba to sa call center? Oo. Totoo Mas kasi mas taas eh, mas di ba? malaki at the same time mas maiksi ang oras eh. Ang nangyari kasi sa call center, bago ka mapasahod sa call center, from client, call center, ang dami ng cut niyan. Sa VA kasi, kung rumekta kay client, Wala wala Yun na. Buo na Yun yan. yun. Oo. Pero syempre, dahil kung nandun ka sa team ko, client, ako, Oo. tapos si VA. Yun Oo, lang ang pero, ang advantage ng ganun, hindi niya na kailangan maghanap ng client para sa sarili niya. Exactly. Kasi ang Yun network na ko yung na trabaho gagamitin. mo. Yun na yung trabaho ko. Yun na yung trabaho Oo. mo. Yun na yung trabaho mo. Yun. Ano ang working hours and magkano yung usual na sahod ng isang parang Working hours. nagsisimula. Yan. Nagsisimula siguro nasa parang 4 hours a day, papalo ka ng dun sa pinaka-basic kong account. Siguro nasa 15 to 20, depende, 15 to 40 dun sa pinakauna kong account. Kasi yung account na kinikwento ko kanina na tinanong ko, do you need more people? Yun ang pinaka-malaki kong account. Lahat ng tao ko dun mag-uumpisa. Kasi dun tayo magbi-build ng business rapport, titignan ko kung ano yung attitude mo, kung okay ba tayong magkatrabaho. From there on, ang tinuturo ko kasi sa mga agents ko, huwag kang magre-rely sa single source of income. Kasi at any point in time, ito yung cons ng VA. Pwedeng i-pull out ang account ng hindi mo alam. Wala talaga. Walang notice, pwedeng within the day, mawala na lang yan. So okay na din pala talaga. Oo, 15. panalo na. Oo. Tsaka more time. Actually, yun yung magandang set. Kung mag-call center ka at yun ang kinikita mo, doon kasi halos buong maghapon ka nandun. Ito, less time, equal sa sahod ng call center. Nasa bahay ka lang. Bahay ka lang, kalahati pa ng working hours. Halos 4 hours lang a day ang nire-require. Kaya nga. Okay. Goods din siya, goods din. Oo. Goods na goods talaga yan. Okay.
So, kahit sino talaga pwedeng pumasok, ganyan? Kahit sino, Ano ang hinahanap mo? Kuwari, bro, may i-refer ako sa'yo. Check mo to kung okay sa'yo. Ano yung dapat ma-check niya sa checkbox mo para maging okay siya na ahente mo? una ko kasing tinitignan voice recording. So pag nag-record siya, alam ko kung nasang estado na siya, kung anong skill ang kailangan niyang i-improve. Hindi ako nag-i-interview. Lately, hindi na. Pag gustong pumasok niyan, pinapasok ko agad. May pros and cons din. Hindi kasi ako naniniwala sa interview. Kasi pag nag-interview ka, lahat ng tatanong sa'yo, yes ka lang na naman. Best foot yes, forward. Best foot forward ka lang din naman. Tas pagdating naman sa Ako trabaho. din, sinasalang ko kagad eh. Oo, salang agad. Sinasalang ko Hindi ako kagad naniniwala dyan. Siyempre, ang trabaho ng ini-interview ka, yung best foot forward ka lang, yung magaganda lang sasabihin mo. Dito na tayo sa playing field na. Oo. Dito tayo magkakaalaman. Oo. Tsaka minsan binibigay ko na, pagkakatiwalaan kita, don't break my trust. Kasi pag nasira yan early on the game, sorry, wala na tayo. Wala na. Marami din ganun. Yun naman ang cons ng hindi ko nasasala. Medyo operational loss yun kasi pumasok yung tao, kailangan bayaran. Umalis, syempre gumagastos ka rin sa training, sa lahat ng, you invest time and money on them. Pero umaalis. Pero mas mataas yung percentage ng mga nagsistay. Oo. Kasi given the trust na binigay mo kahit minsan kulang pa yung skill, hindi, hayaan mo yung tao na yan. Minsan mas kahit isang buwan na hindi nagpo-produce yung tao, pero nakikita namin na eager talaga. May iba doon kahit not within their working hours, pumapasok pa din para lang, yun yung mga gusto kong tao. Iba yun. Yun ang hindi mo maituturo. Yun ang hindi matuturo, yung drive na yun. Yung Yun ang motivation na yun. hindi mo maituturo yun. Correct. Kasi yung mga skills na yung yan pagsasalita ng English na fluent. Na natuturo yan overtime na yan eh. Pero yun nga yung drive, yung gutom na tangina may maging successful. Yun ang hindi mo maituturo. Yun Totoo. talaga. Tsaka makikita mo talaga yun. Sa simula pa lang, makikita mo na kung sino yung tangina, ito okay to. Gusto ko to. Pero may makikita ka ng tangina, pagkausap mo, laging lutang. Tangina to. Kasi magaling na wala na na masyado nang naging kampante dun sa skill niya na hindi na, ito na yung kalaban ng ng mga may skill na yung nagpo-procrastinate na. Yung bukas na lang, kaya ko naman yan Oo. Yung mga bago, hindi nila pinapatapos yung araw ng wala. Dapat meron sila within the day. Kaya nga. So ang unang hinahanap mo, yung voice Recording. Okay. Ano yung pangalawang dapat na hinahanap mo sa isang para maging part ng team mo? Yung mga technical aspects na, like yung computer, headset, wired, internet connection. Yun lang naman, basic lang, wala talaga akong masyadong hinahanap. Okay, yun yung pagpasok. Paano yung pagstay? Ano yung mga characteristics ng mga tao na hinahanap mo? That's a good question. Yung goal-driven lang, yung may gustong may mangyari. Tas yung mga taong palaging curious, like, paano mo nagawa to? Paano po ba mag-level up? Paano po aralin tong, kasi pagka pumasok ka sa akin, may mga materials available dyan na pwede mong aralin para makapag-apply ka sa ibang trabaho. So, yung mga taong palaging nag-aaral, yun nga yung tinatawag kong intentional learning. Yun yung mga masasarap bigyan ng chance na lumaki yung kita. Correct. So, yun yung mga quality na talagang hinahanap ko para magkaroon ka ng multiple source of income kahit nandun ka sa bahay. So, okay. Paano ang setup nito? Nandun ba sila sa inyo? O nandun lang sila sa bahay nila? Ito yung trabaho? Ganun. Paano setup? Lahat yan nasa bahay lang nila. And yung mga katrabaho ko, they're all across the Philippines. Marami sa Luzon, Visayas, meron din Mindanao. Marami kami. Paano mo nakukuha yung mga tao na yun? Yung iba referral lang.
Referral lang. Referral lang din ng ng mga kaibigan. Kalahati doon kaibigan ko talaga. And yung iba ayun nag-a-apply lang din talaga sa akin. Pero are you always in need of people na or minsan minsan may hangganan din na teka, hindi muna kami hiring ganyan. Hindi ko masabi pa yung nagsa-stop ako ng hiring kasi every time na halimbawa may gusto akong mga ipasok, pag tinanong ko sa kliyente, pwede ko ba ipasok to? Like 100% of the time sinasabi nila talaga? na oo, generous yung client ko na yun. Sige, ipasok mo lang ng ipasok. Hindi siya nagre-reject talaga. So, I can always create opportunity. Pero minsan, ako muna yung nag-stabilize ng mga tao. Kung medyo maganda ang performance ng team, tina-timing ko na magpasok. Pero pagka medyo hindi naman araw-araw Pasko talaga. Oo. Pag medyo mababa ang stats, that's the time na hindi muna ako magpapasok ngayong Ano panahon. yan? More on sales ba yan? More on sales to, more on sales. Sales. Oo. Okay. Okay. Do you feel the need to... Kanina sabi mo mag-expand kayo. Mm. Ano yung plano doon? Ano yung... Paano, when you say expand, paano kang mag-expand? Ngayon kasi medyo may hiccup yung isang part ng business eh. So, once na may stabilize ko siya at mabalik ko yung mga tao kong nandun dati, babalik na ako dun sa brainstorming stage na ano bang what's next. Oo. And palagi doon na what's next is yung improvement ng mga current people. Mm-hmm. And then doon na ako mag-open up ng panibagong hiring. So, ito bang hiccup na to, is this your biggest challenge as an entrepreneur as of the moment? So far sa freelancing career ko, malaki kasi talaga yung naging effect eh. Biglaan eh, in one day, bigla na lang nawala yung access namin. Nagsabi na yung client na this is the last day. Medyo iniinda pa namin ngayon yun. Pero good thing, maraming account, nalipat ko naman yung mga tao ko. Pero ano yun, alam naman ng mga agents mo na anytime pwede tayong ikat na. Alam nila. Alam nila yan. Alam nila. Last week nung nawala yung hindi ko sinasabing pinaka bread and butter ko, pero isa talaga sa pinakamalaki. Malaking magpasahod. Nung nawala to, kinausap ko yung lahat eh. Sabi ko, number one nanghingi muna ako ng pasensya kasi first rule of leadership ko, it's always my fault. So pag nawala yung account, kasalanan ko yan. So inadmit ko rin na meron akong fault doon. Siguro kung hindi naman magsasara yan kung may pagkukulang tayo. Pero may pagkukulang din sila doon sa US. I made them realize na hindi, kung parang small efforts lang palagi, if you're already satisfied with the minimum, we won't be great. Kaya nga. And I need the team to be great again. Kaya pinush ko lahat. Actually, nung kausap ko sila last week, tinanong ko, question, may savings ba kayo? Lahat naman sila halos nag-yes. Tanong ko, yung savings nyo ba, sabihin natin good for 6 months na wala kayong trabaho? Karamihan na nag-no. So that's exactly my point. At any point in time, pag nawala to, pare-pares tayong mapipilay. So kailangan talaga nating, while working hard dito sa mga account na to, kailangan nating mas doblehan pa. At hindi lang nga mag-rely sa single source of income. Good thing, medyo may nag-renegotiate ako dun sa client na nawala. Babalik siya mamayang gabi actually. So babalik siya, oo. Aandar siya ulit. Aandar siya ulit with minimal people na nakatrial ako for 2 weeks. Titignan ko may production. Sabi ko nga yung service ko for free na. Free na yun. Basta mabalik ko lang yun sa tao ko, okay na ako. Kahit actually ako ma-X out ako dun sa equation, okay na. Basta mabalik yung mga tao ko, goods na ako dun.
O yun, okay yun. So hindi na pera yung pinaglalabang ko Yun nga eh, actually. may dadating talaga sa point na gano'n eh. Oo. Dadating talaga sa point na gano'n na yun nga, as a leader, we want to make sure lang na okay yung Okay sila. mga taong nasa paligid natin. Di bali tayong hindi umangat, Totoo. di bali tayong hindi mag-level up, basta itong mga to, okay. Minsan, dumadating yun nga sa point na yung okay na sa atin yung gano'n. Okay na sa atin. Yun ang yun. mahirap eh. Pag leader ka kasi na kilala mo yung mga tao, yung maliban sa loss ng mismong trabaho, you start thinking of what's going to be next para kasi ako I'm okay. Meron pa akong may business pa na umuandar. Ang pinakamasakit sa akin yung paano na tong mga to. Yung may pambayad pa ba kayo ng bills after nito? Yung isa kumuha ng bahay, kakakuha lang, syempre kailangan niya ng monthly na pambayad ng mortgage niya. Lahat yun iniinda ko. And lahat yun, kailangan ko gawa ng paraan. Because hindi ako mapupunta kung nasaan man ako ngayon, kung hindi dahil sa kanila. Oo. They do not owe any loyalty to them. I owe my loyalty to my people and to their family. Yun yung minsan hindi healthy na mentally kasi inaako mo yung problema na dapat kung tutuusin hindi mo ng problema yun eh. Pero bihira yung ganyan Bihira Oo. yung ganyan. Talagang sa pagninegosyo parang cutthroat talaga na Oo. tangina. Bahala ka sa buhay mo. Oo, Parang dapat ganon. Oo. Sabi ng parents ko eh, magkakasakit ka dyan sa ginagawa mong yan. You know, I can't help it because wala, naturally I think of my people. Hindi kasi puro transaction lang eh. I want kung ano yung nagagawa ko ngayon, gusto ko nagagawa din nila. Kasi alam mo kung bakit? Kasi galing ka dun eh. Galing ako doon, yes, exactly. Alam mo Galing yung ako dyan. pakiramdam eh. Alam mo yung pakiramdam. Totoo, minsan nga, pag halimbawa, gigimik kami ng mga katrabaho ko, nasa auto sila, parang one time, sabi sa akin ng agent ko, "Boss, ang galing nung may auto ka na, no?" Sabi, "Huwag mong anuhin yan, huwag kang mag-alala. Susunod ako na magiging pasahero mo, ako nasasakay sa'yo." You always try to uplift them in all ways and inspire them that it's possible. Basta gusto mo yung ginagawa mo, tsaka you give 100% best every day. Do you feel the need to diversify? Ito, kumari, sa pagiging VA, ito yung sa VA industry, okay na yan, tumatakbo na yan. Meron ka ba bang planong mag-diversify ng mga ibang negosyo? Nag-try kasi ngayon, ongoing yung adobado ko na ilang beses na feature last year yun sa TV. Tapos nagbebenta ako ngayon ng yung Adoba Dave yan, ano pa rin yan, ongoing. Tapos bibenta ako ngayon ng mga sports apparel, mga shoes, bags, mga pabango. Yan din excuse ng kaibigan ko eh. Yan. Si Kiko. Yan. Yan din eh. Yan. Actually, nagba-buy and sell kami ng ng Oo. shoes, ng sports apparel. Pero makita mo lahat yung suot na niya. Mahirap eh kasi Kalokohan yan. yun na yung yun na yung dun na kasi parang okay na ako sa gabi. Oo. Kailangan ko gusto ko kasi 24/7 ang pasok. Oo. Gusto ko talaga yung ganung addictive system. talaga ang success. Exactly, yung success. Addictive yan. Addictive talaga. Doon na pumapasok yung do not feel that you already have arrived. Pag na-achieve mo na, try lang ng try. Wala namang mawawala eh. Sa akin, walang mawawala eh. Kasi, andyan na, imbis na yung pera ko nakatenga sa bangko, at least yung pera na gagastusin ko para sa stocks ng mga sapatos sa bag ko, may fighting chance lumaki. Mas malaki yung chances na mabili siya kaysa nakatenga sa bangko. So yun yung mga tinatry natin, and then eventually pag magkaroon na ako ng talagang ample time, gusto kong magkaroon ng restaurant din. So kasi yung adobado, na yun, parang family dish talaga namin yun na laki ng kita nung pandemic, talagang mag-boom. Pero ngayon medyo humina.
Kasi open na Restaurant. so malaki ng makakalaban. Pero nung pandemic, I saw it as an opportunity para i-introduce yung dish na yun. Oo nga. Grabe. Nakakain kami nun dito. Grabe yun. So, sana bumalik. Yung ganong volume nang hindi nagbabago yung may mga ECQ pa no. Hopefully mabalik. Pero so far so good. Stable naman siya. So, ang plano mo is, yan, tumatakbo ngayon yung buy and sell ng shoes, ng ongoing pa rin yung food. Ano ba yan? Lalagyan mo ba ng pwesto yan? Kasi alam ko, nasa bahay lang yun ngayon eh. Lalagyan mo ba siya ng pwesto? May bala ka bang, ano bang mga, o dito muna sa bahay? Ang focus ko kasi ngayon mainly sa ano pa din eh. Sa VA. Sa VA. Yung panggabi pa din. Mas stabilize ko lang to onte. Magi-invest na ako into a restaurant. Doon ko na itatry yung literal na hindi ko comfort zone yun. Wala akong alam at all sa pagpapatakbo. Hindi ko alam kung anong proseso ng inventory. Hindi ko alam ang dapat. Wala talaga akong alam. Pero aaralin ko siya from scratch. Tapos yung sa Poise naman, kasi yung binibenta ko ngayon mga sapatos, hindi naman yung mga Jordan eh. Hindi pa yung mga high class talaga. Soon enough, i-upgrade din natin para mas malaki yung kita. So, ngayon mga basic pa lang yung binibenta ko sa Poise. Okay na yun. Yun. Siguro, by the time na ma-air tong episode na to, siguro nakatayo na yung bilyaran ko eh. Pwede ka mag-ano doon, pwede ka mag-display ng mga ano mo doon. Sana. At kasi, kailangan ko rin ng marketing. Ang hirap ng marketing ng sapatos ngayon. Kasi lahat na lang buy and sell. Lahat buy and sell. Ang daming kalaban. Minsan, pagpasok mo ng isang produkto, maya-maya may mas mura na 200, talo ka na naman. Yun na. Actually, nakatambak ngayon yung mga stocks ko doon. Pero at least may fighting chance. Okay lang. Hindi naman nagmamadali. Okay. Nung pandemic, lahat nagtabaan, ikaw pumayat eh. Pandemic yan, di ba? Pandemic. Before pandemic, pumayat ako. Yun na nga eh. Yun na nga. So, lahat nagtabaan. Oo. Ako, yun nga, 104 ako. 104 ako, tapos, grabe. Imagine nung pandemic din, bumili pa ako ng... May gym ako sa bahay, Yun nga. kumpleto. Parang, kasi may kainuman akong tao ko. Halimbawa, ngayong gabi kainuman ko siya. Sinabihan ako, boss, ang taba mo. Ginoon lang ako. Wala, ako everyday ko narinig yun. Ayan, sakit eh. Actually, hindi. Hindi ako Palagi akong sinasabihan yan. Pero nung sa kanya, teka, hindi pwede to ah. Kinaumagahan, nag-check ako ng online, bili mo na to agad. Buong gym agad yung binili ko sa bahay. As in, hindi yung isa-isa lang ha. Buong set. Ayun, Gym set. Wala ngayon, parang nangangalawang na. Amoy kalawang yung gym, hindi magamit. Nakakainis. Hindi, pero yun nga, pag nasa age, yun nga, yung age namin, siguro na nagiging health conscious eh. Talagang, yan na yung next eh. Pag naayos mo na yung financial side mo, sunod yan. Kailangan sumunod yung, kailangan maging healthy ka eh. Nagfa-follow ako ng mga millionaires, like the billionaires and their habits and everything. Hindi mawawala yung exercise. Yung exercise. Yung health nila. Hindi kaya, hindi siya pwede, pwede. Hindi pwedeng wala. Oo. So, talaga habit ng mga successful people 'yon. Yes, and talagang sinasabi ko nga sa kanila, commitment 'yan. Oo. Commitment talaga 'yan. Yung talagang parang pumapasok sa school na tangina, hindi ka pwedeng umabsent ng matagal na ano. Totoo. Kasi tangina babagsak ka eh. Wala mangyayari sa iyo. Wala nga ngayon pag may picture na, di ba, tropa. Ayoko, naiinis ako. Huwag nyo na i-post kasi nakikita ko na yung dito, ang laki na. Pero eventually, it's definitely part of the dapat maibalik mo yun. Oo, kasi yung payat ko na nun eh. Oo. Sabi, ang laki na ng binawas ko kaya
O Kaya naman, kaya kaya maulit. yun. Oo. Kaya talaga yun. It's more of mental challenge than physical. Totoo. Oo, kasi pag yung mindset mo andun na 90% nagawa mo na yung ano eh. 10% na lang yung pag-exercise Oo. talaga eh. Wala na yun. It's more mental game talaga. Oo, yung gagawin. Pag kumari, yun dadali mo yung sarili mo sa gym kahit yung may araw na tangina. Tangina to na naman. Oo. Sakit Oo. pa yung katawan ko. Oo. Yun yung kailangan dali mo talaga yung sarili mo dun eh. Paano ba? Kaya... Hindi, isipin ko na lang Kaya din, yun. sayang yung ginastos din kasi sa equipment lang eh. Dapat mapakinabangan. Balik mo muna ng gym. As in, ma-feel mo muna yung... Ako, ganun din. Oo. Ganun ang ginawa ko eh. Nakatenga, kompleto ko Oo. ng gamit. Tapos hindi ko alam mo, Hindi, inan hindi, to. hirap eh. Tititigan mo lang. Ang hirap eh. Ano ang gagawin ko dito? Tapos higa kang ganyan. Hindi, bukas na lang. Oo. Bukas na lang. Hindi kagaya, hindi. Iba talaga ang environment sa gym na lahat kayo nag-exercise, lahat so yun, ang ginawa ko, talagang dinala ko yung sarili ko sa gym. Oo. Ang Tsaka ina- meron akong ano noon, may body talaga ako na inaaral namin yung sistema, may nagka-calorie counting kami. Yung program namin everyday parehas, masarap yung ganun eh. Oo. Ngayon wala. I-add ka namin sa gym, Ayan, namin, susunod, gym group susunod. namin. Kasi Susunod. tang-ina yung mga kasama ko, nagsiwalaan na, mga hinayupak. Tang-ina, nagbayad ng 1 taon. Wala na. Nakatambay, no? Pangiti-ngiti ba yun? Ah, sila ba yun? Tawa-tawa, tang-ina. Itong mga Sila pala. So, how important naman is family sa ginagawa mo ngayon? Ay, they're definitely my inspiration. So, kaya ako ginagawa lahat para, syempre, sa daughter ko and para hindi lang siya yung magandang buhay. Gusto ko kasi bigyan, okay naman family. Pero I wanted more for my family kasi. Gusto kong maging proud din sila sa akin kasi from being the black sheep. Ganon. Oo, black sheep Oo. talaga. Tapos dapat ikaw na ngayon ang goat. Oo. So yun ang kasi Yun talaga. oo, madalas parang noon ako yung dinadown eh. Sa akin ako problema ng pamilya kasi noon pa. Oh, pares tayo. Oo. Pero, Pares tayo. things change eh. Kailangan magbago ka na eh. Kesa magpakalugmo ka na ito yung tingin nila sa akin. Somehow you have to prove them wrong. Minsan maling reason yun para gawin yung dapat mong ginagawa. Pero hindi, it helps out eh. Para may mapatunayan ka sa kanila. Para hindi maging, term ko nga, tayo yung trato sa akin dati. Hindi, kailangan mo maging maayos. Ngayon, everyone's happy na validate yung trabaho mo, yung ginagawa mo dahil they're saying na they're proud of you. Yun, okay na sa akin yun. Oo. Medyo ginaganahan talaga ako magtrabaho pag na-validate ng family ko yung... Oo, kasi yun nga, kung for so long, talagang yung treatment sa'yo is, Oo. yun nga, black sheep, wala, ganun talaga eh. Ganun talaga tayo eh. Oo, ganun talaga. Ganun talaga tayo eh, wala eh. Sa ako, tanggap ko yun na talagang iba dahil puro sakit ng ulo yung binibigay Oo, natin, ganyan. Ako tanggap ko yung consequence na ganun. Maganda lang, yun nga, na naikot natin, umiikot yung gulong ng Totoo. buhay talaga eh. Totoo. Napabor. Oo. Napabor. Kaya itutuloy na lang din. Kung pabor na, ipaparamdam mo na lang din sa kanila na somehow you're wrong. Oo, alam mo yung pagkakamali mo. Yun nga, accountability. Oo. Accountability na yun, tinatanggap mo yung pagkakamali mo noon na ngayon willing ka nang itama. Oo, totoo. Ngayon tinatama mo na talaga, ganyan. Saka iba yung minsan sinasabi nila na yung trato sa ng tao depende kung gaano ka successful. Maraming Pilipino na ayaw 'yon, na mali daw 'yon. Oo nga naman, maling tignan, pero kung iisipin mo, wala eh. Yun talaga. You have to learn that life is unfair. Oh.
Oo. Hindi ka talaga niyan tatratuhin kung Oo. tae ka. Oo. Kailangan maging someone ka para maayos ang trato nila sa'yo. Like ngayon, ramdam na ramdam ko yun. Dati parang pag may biyahe ang pamilya, hindi ko nga alam, may lakad pala kayo, hindi ako kasama. Kasi dagdag ako sa dagdag expenses. Ngayon, ako na yung pinag-organize, ako na yung iba talaga. Masakit man isipin na ganun ang magiging trato sa pag-okay ka na. Pero isipin mo na lang, it's for you. Oo. Oo. Kasi, pero not everyone magta-thrive sa ganong Oo. kasi yung iba nagbe-breakdown. Nagbe-breakdown. Mas nagiging worse eh. Oo. Mas nagiging worse. Tayo, naging fuel lang siya Oo. doon sa apoy na Totoo. tangina. Sige, hintayin nyo lang. Sige. Hintayin nyo lang. Totoo yun. Kaya positive lang din. Kasi pag at the end of the day, pag tingin mo sa kanya negative, sino ba masisira? Sila ba? Wala namang Yun pakialam na. ng mga yan. Kaya nga, yun Hanggat na. bumabagsak ka, walang pakialam yung mga yan. Oo. Kahit pamilya ko pa yan. Pag may say ka na sa buhay, iba na magiging tingin sa'yo, iba na rin magiging trato. Correct. And somehow, that treatment, nakaka-addict din. Oo. Kaya tuloy-tuloy lang. Oo. So, okay. Final advices sa mga nanonood na gustong maging successful din sa kanya-kanyang field or sa kahit pasukin yung pagiging VA. Anong mga kasi I'm sure maraming nanonood sa atin na yun nga dating black sheep o kaya black sheep hanggang ngayon Totoo. na naghahanap din ng path para lumabas dun sa identity na yun. Siguro sa mga successful na tao, alam na nila yung gagawin. Pero dun sa mga aspiring pa din, Yan. Yung mga ligaw pa. yung mga ligaw pa, lagi lang nilang iisipin, yung failure, may timeline yan. Hanggat ginagawa mo yung bagay na wala kang inaapakang tao, aangat at aangat ka. That's number one. Compassion to people. Laging may puso ang ginagawa. Hindi puro pera ang labanan. Correct. Pag nagkaroon ka ng chance na humawak ng tao, don't treat your people as numbers. Mga tao yan. May puso. May approach na kailangan dyan. You have to get to know them. Medyo mahirap lang kasi minsan yung personal bonds ang nakakasira. Pero in reality, pag mas nakilala mo mga tao mo at nagbigay ka ng impact sa kanila na would last for a lifetime, eventually your people will be great and you will be greater. And you will even be the greatest. And yun, yung sabi ko kanina, experience will always be a great teacher. Pero it won't function alone kung wala kang intentional learning. Aralin mo rin talaga yan. Kaya nga. Hindi pwedeng experience lang. Kailangan mag-research ka, learn to be coach, look up to people, and don't ever feel that you already have arrived. Pag sa utak mo pinasok ang success, masisira ka talaga. Wala na. Masisira. Oo. Tsaka grit, always be hungry. Push lang ng push. So, ayun. So, yun. Tapos na naman ang isang episode. Yun. Dati, Ang alak dapat pornography. din dito. Ha? Alak dapat nandito. Wala na. Matagal na akong huminto. Goods. Okay. Thank you very much, Thank brother. you. Such an honor. Thank you. Sobrang nakaka-inspire yung kwento mo. Sana ma-inspire din yung mga nanonood. Kung kailangan nyo ng assistance sa pagiging VA, Yeah. i-add nyo lang si Dave, message nyo lang siya, ganyan. Yain nyo uminom. Yan. Uy, Kaya promote inyo ko na rin mag-gym. Promote ko na rin. Oo, Sir, yan, kung sige, yung Adoba Dave, yan, negosyo ko yan sa umaga. Tapos yung Poise PH, yan ang mga sports apparel ko. And then yung YouTube channel ko, meron din. Yan, YouTube, oo yan. nga. Dave Covers, ayan. So medyo nasa travel niche na kami. Dati puro
laro-laro lang pero medyo mas doon ako sa travel part. Okay. Nag-okay. So, Oo. Okay. Congratulations. thank you, sir. Ay, Ah, grabe. Alam mo, and- na ano pa rin ako. Kasi dati si Sir Pong, tumutugtog lang kami sa bar nila. Ngayon kausap ko na. Such an honor, sir. Promise. Iba. Sinasabi ko yun eh. na Thank you. kinakabahan ako. Thank you. Thank you. Yun nga. Sana marami ka pang matulungan. Sana. Yun naman ang number one goal palagi. Always. Marami tayong matulungan. Sana yun nga, maraming ma-inspire, maraming mapulot na aral dito sa ano. Sana. na to. Shining So, light to others. Yes. Correct. Mag-gym na tayo. Para hindi ko kaya ngayon. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.